Padaanin lang po natin yung ambulansya, sandali lang. Taxi, kanan ka muna, gilid ka muna para makadaan. Taxi, gilid ka muna para makadaan yung ambulansya. Ito ang hospital. Dito dinadala o sinusugod ang mga may sakit at agaw buhay. May tuturing na pinakamahalaga at pinakadakilang layunin ng ospital ang mag-alaga, gumamot, magpagaling, at magtugtong ng buhay ng may sakit. Ito ang mga kadalasang eksena sa isang tagpo kung saan nakaratay ang isang taong may malubhang kondisyon o karamdaman. Sa mga pagkakataong gaya nito, malimit maganap ang kung tawagin ay euthanasia o euthanasia sa wikang Ingles. Sinong nagpapasya upang isagawa ito? Ano ang nagtutulak sa tao upang gawin ang euthanasia? Mayroon bang maaaring maging paninindigan sa pagsasagawa nito? Ang mga ito ay ilan lamang sa mga katanungang aming bibigyang kasagutan sa aming inihandang talakayan. Bilang panimula, ano ang euthanasia? Paano ba nagkaroon ng ganito? Ang euthanasia ay isang paraan o proseso na isinasagawa upang kitilin o putulin na ang buhay ng may sakit o karamdaman na hindi na maaari pang gumaling pa. Ang pamamaraang ito ay tinatawag ding mercy killing. I think Congress should examine the advantages and disadvantages. Kasi meron ding advantage yung active euthanasia. Like terminal cancer or terminal disease, illnesses wherein pain relief, adequate pain relief is not effective and pain is excruciating. Ang iba ay tinuturing itong pagpapatiwakal o suicide with consent sa kadahilan ng hindi mismo ang nagpapamatay ang nagsasagawa ng paraan kundi ang kanyang doktor o eksperto na bihasa rito. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng PAS or Physician-Assisted Suicide kung saan pinatitigil na ang pagbibigay ng gamot o life support hanggang sa tuluyan ng mawalan ng hininga ang pasyente. Nakalulungkot isipin na may mga pag-aaral sa ibang bansa na nagsasabing 46 na bahagdan ng mga ganitong kaso ay hinahayaan lamang o pumapayag ang pamilya nito na sumailalim sa ganitong kalakaran ng euthanasia. May tuturing na bang issue ang euthanasia? Ang euthanasia ay matuturing na isang malaking usapin sa isyu ng moralidad, legalidad at isyu na rin ng dignidad. Una, sa isyu ng moralidad, maraming religious groups ang hindi sang-ayon at tumutuligsa sa euthanasia sapagkat ayon sa kanila, ang pagsasagawa nito ay may tuturing na magkahalong suicide at murder na parehong labag sa batas ng Diyos na lumikha sa ating lahat. Labag sa batas ng Panginoon. Yung direct, yung talagang hinahangad mo at tuwir ang hinahangad, yung pagkitil sa buhay ng taong walang sala. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa lahat, kaya siya lang ang may kapangyarihang bawiin ang ating buhay. Pangalawa, ang euthanasia ay may issue rin ng legalidad sapagkat hanggang sa ngayon ay wala pa ring sapat at malinaw na panukalang nagsasabing ito'y hindi labag sa batas at walang pananagutan ang sinumang nagsasagawa nito. Sa katunayan, may mga bansa kabilang na ang Switzerland
ang hindi nagtataguyod ng euthanasia at nakakaambang parusa sa sinumang lalabag dito. Pangatlo, sa isyu naman ng dignidad ayon sa Human Rights Group, hindi makatwirang tapusin o wakasan ang buhay ng isang tao nang hindi naaayon sa takdang oras o panahon. Ito ay labag sa dignidad at karapatang pantao. Ang lahat ay karapatang mabuhay at manatiling buhay. Bakit ginagawa ang euthanasia? Ano ang nagtutulak sa tao upang magsagawa nito? May mga napakalaking kadahilan kung bakit nagaganap ang euthanasia. Una na rito ang aspektong pinansyal. Sa malalang sakit na kadalasang sanhi ay cancer, lubang napakalaki ng perang ginugugol para rito. Siyempre may kinukonsider tayo. Kung ang lifestyle naman siguro, nung may pasyente nang naghihirap na or ang kanilang income talaga is maliit lang talaga, kaya afford talagang ubus-ubus na, siguro napag-uusapan yon. Kasi marami na rin ako nabalitaan ng mga ganon na talagang sila na mismo, yung pamilya na nag-decide sila na doon na talaga pupunta sa mercy killing. Sa kalaunan, ay nauubusan ng pambayad upang matustusan ito. Labagma sa loob ng isang kapamilya, kaanak o mismong may sakit na ipatigil ang life support o pagpapagamot ay pinagpapasa sa Diyos na lamang ang buhay nito. Ikalawa, sa kadahilan ng emosyonal o matinding pagkaawa sa may sakit, ay mas nanaisin na lamang na pag-aangin, huwag nang patagalin ang pagdurusa at matinding hirap na nararanasan ng may sakit. Or naman, syempre, ayaw mo naman yung relatives mo makita na parang naghihirap na sila, diba? So, might as well, parang tapusin mo na lang yung paghihirap nila. Anyway, kailangan as far as I know, kailangan naman ng consent ng family, diba? Ng relatives. So, if ever na okay naman sa kanila, so, okay na din yon. So, at least mababawasan yung paghihirap ng kapamilya mo. May pagkakataon din naman na mismong may sakit na rin ang humihiling at nagpapaalam na wakasan na ang kanyang buhay sa kadahilan ng ayaw na niyang maging pabigat o sadyang hindi na rin niya kayang naranasang hirap dulot ng kanyang malubhang sakit. Practical side na tayo over yung religion natin. Parang doon ako sa kung mami mo ayaw mo na mahirapan yan di ba? Yung ganon. So parang isi-set aside ko na lang yung religion over yung practical reasons na, yung reality. At kung minsan, ang mismong doktor na rin ang nagmumungkahi o nagngungumbensing huwag nang patagalin ang paghihirap ng pasyente kung wala na rin itong pag-asang gumaling. Ngayon, dapat na ba nating sang-ayunan ang euthanasia? Ang aking mabilis na sagot ay hindi. Sa ngalan ng aking grupo, ay naigpit pa rin naming pinahalagahan ang sagradong buhay ng tao. Walang sino mang maghangad na mawalay sa atin ang ating mga mahal sa buhay sa isang iglap. Ngunit, huwag din nating kalimutang likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mapagmahal at mapagpaubaya. Kaya nga't kung minsan ay sinasantabi na lamang natin ang tunay nating nararamdaman. Hindi na baling tayo ang masaktan, huwag lang ang ating minamahal. Ayaw nating ipakitang mahina tayo at maging pasanin pa sa bigat at sakit ng loob na dinadala ng sinuman. Gaya ng isang dakila at matapang na mandirigma, pilit tayong tumatayo at nagpapakatatag sa gitna ng matinding laban. Hindi tayo tumitiklop o yumuyuko man lamang upang huwag panghinaan ng loob. Sa ganitong mga sitwasyon, ang lahat ay maaari pa rin nating mapag-usapan.